Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At heto na nga, ang usap-usapan ngayon sa taong bayan. Ang administrasyong Marcos ba ay nagkaroon na ba ng silent martial law? Nagdeklara ba ng martial law without saying it? Kasi alam nyo, yung una nating pag-uusapan ay wala na. Itong si Senator Robin Padilla at iba pang 5 mga individual ay kakasuhan sa pagtakas raw ni Bato de la Rosa. Ganyan na sila ka-desperado ngayon. And alam naman po natin na si Robin Padilla ay parte po sa majority ngayon. Para hindi maka-vote itong si Robin Padilla, aarestuhin na ba itong si Robin Padilla, kakasuhan? Mamaya, pag-usapan natin yan. Panoorin natin yung balita na yan. Pangalawa ng ating pag-usapan, ang itong Bureau of Immigration, may kopya na raw ng precautionary hold departure order laban dito kay Senator Marcoleta at iba pa. Pati si Marcoleta, gusto nilang arestuhin na rin. Si Marcoleta, who is Marcoleta? Siya lang naman ang pinaka maanghang ngayon sa majority. Alam naman nila na kapag si Marcoleta na ang nasa podium ng Senado ay hindi nila kayang makipagdebate rito. Dahil hindi nila kaya si Marcoleta, sa tingin ko, in my own opinion, di ba? Planuhan na naman yan na arestuhin at ikulong si Marcoleta. Ganyan na ba ang laban ngayon? Kung hindi ninyo kaya ang isang tao sa demokrasyang pamamaraan ay idadaan na lang natin sa kung anong ipapakulong natin, aarestuhin natin, gawa natin ng kasalanan. Mamaya, pag-usapan rin natin yan, itong patungkol kay Marcoleta. At last but not the least, atin pong pakikinggan itong interview ni Professor Malo Tiquia dito po sa Bilyonaryo News Channel, dito sa The Spokes. Kasi po, ipaniliwanag nitong si Professor Malo Tiquia na ang Senado ngayon, hindi na po yan kung sino ang mas magaling sa batas natin. Kasi nandyan po sila para gumagawa ng batas, di ba? At magdidebate yan, yung mga senador. Hindi na po pagalingan ng batas. O kaya pagalingan na ba ng power ito? Kung sino yung mas malapit sa administrasyon, nakakalamang ka? Yan ang ating pakikinggan mamaya kay Professor Malo Tiquia. Pero bago ang lahat guys, like and share muna dito sa ating video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi grabe itong channel na ito. You will be updated sa mga pangyayari. Wala namang bayad so ano na kayo? Subscribe na kayo. Pero bago natin simulan, gusto ko may libre kayong pa-shoutout pa dito kasi alam ko naman mga minamahal ko mga viewers dito sa Donmar TV. Sina-shoutout ko lahat ng mga pangalan ninyo dito. Lali Chua. Ayan, hello po Donmar. Mirna Roma. Ayan, watching here in USA Donmar. Good evening everyone. Ayan, good evening sa'yo. Antoinette Jean Melgar. Ayan, hello sa inyo. Hello po. Ayan, yan. Emal Lavan. Ayan, Emal Lavan. Hello po, always watching from Tennessee. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Tennessee. Hello po, Ma'am Emma. Julia Sugiyama, lagi itong nanonood dito. Good day, morning po, Sir Donmar TV. Ayan, Ma'am Julia, hello po. Jasmine Asong, ayan. Hi sir, good morning, watching from Saudi Arabia. Everyday po akong nanonood ng vlogs mo. God bless. Thank you very much, Ma'am Jasmine, for always tuning in dito sa ating channel natin. Sana sana hindi ka magsawa sa pagsuporta ng ating mga pinaniniwalaan na mga politicians. Okay? Heto. Without further ado, ito po yung balita patungkol kay Senator Padilla na plano ng kasuhan si Padilla at 5 pang mga tumulong raw dito kay Senator Bato. Ito po, panoorin ninyo. For some time now, we never did touch this topic because the investigation is ongoing.
even prior ng last na press conference namin. But because we have already based our findings sa facts na nakuha ng mga investigators namin on the ground. That's why we were able to obtain the CCTV footages ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin. Pinag-aralan raw nila yung CCTV nung pag-alis ni Robin Padilla at ni Senator Bato. At siguro, nung pinag-aralan nila, sa tingin nila ay meron pong nilabag si Robin Padilla kaya kakasuhan nila dito. Padilla and a female security officer who is a female security officer. Kitang-kita naman po doon sa ano. We have Tingnan niyo yun, yung mga walang ano dyan, doon sa Senado, yung wala, yung hindi lang yung mga nagbabantay doon, dinamay pa nila. Dinamay nila. already identified and we've sent the subpoenas already. Then backtracking that we have conducted, it was seen sa CCTV footage that we have gathered that Itong, I don't know ha, hindi ko kilala itong taong to, itong chief PNP nito. Pero I know ito, sumusunod na naman ito sa orders, no? Pero alam naman natin kung sino ang pinaka nag-utos niyan na hulihin si Robin Padilla. Alam natin. Kaya nga sabi ko, tama yung mga nasa comment section, silent martial law na ba? Di ba? Ganito na ba ang demokrasya ng Pilipinas? when the Senator Bato de la Rosa and company left the Senate premises, it was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pickup. Kahit anong sabihin ninyo doon sa CCTV, kasi nakita naman natin lahat yun, pinakita, di ba? Walang warrant of arrest, si Bato. So, paano naging kasalanan yun ni Robin Padilla at sa lahat ng mga iba pang nagtambay lang doon para nakabantay sa exit, di ba? Grabe. We have identified yung mga... Kasi sa tingin ko, pananakot na ito eh. Yung iba dyan, yung sa Senado, yung mga nagbabantay lang doon ng mga security na hinayaan si Bato na makalabas, dinamay nila. I think dinamay nila basing sa pagkakaintindi ko ha. Kung ganon, kung kakasuhan nila yun, pananakot na. Di ba? Grabe sila makagamit ng power nila, no? The owner and the driver of that supposed vehicle. And the investigation is ongoing. There are other details, ma'am, that I cannot reveal right now because there are other people, personalities who are involved, and we will be continuing the investigation. We will be updating you as soon as our evidences are already collected. What I can only say is that we will be preparing the case for evaluation by the Department of Justice for obstruction of justice. Grabe. Sabi niyo na-identify niyo na po. Pwede bang malaman kung ito ay police officer or ano pong pwede pagkakami na Description. description. You can see her doon sa CCTV footage nung habang I think even the press that assigned in the Senate usually sees her na kasama, and she's the one na may nakasuot ng bulletproof vest doon. Police ba siya, sir? She was a former AAP personnel, and yeah, but you know the AAP hindi ko but yung background niya lang, we are asking about the background, and foreign service officer po siya dati from the AFP. Ang employment niya, pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer,
later on, naging security officer and staff ni Senator Robin Padilla. Sir, yung tungkol naman po dun sa backup car, ilan po ang laman at identified nyo na rin ba? At isa pa ha, hindi man dininay ni Robin Padilla na sa kanya yung sakyanan. Inamin yun ni Senator Robin because malinis ang konsyensya niya. Yung bang backup car na sinasabi po ay present? Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, backup po ito. Bukod kay Senator Robin Padilla, ilan pa Pinangunahan na nila ha na backup raw. inirekomenda nyo sa bahan ng construction? More or less mga 6. Kasama si Senator Yes. Padilla. Thank you, sir. Including the owner of the vehicle. Okay, yan po ang opisyal na statement ng ating mga authorities, no? Na kakasuhan na talaga nila si Robin Padilla. Ako, yung reaction ko dyan, ano yan, may kinaugnayan yan sa politika talaga. Very obvious. Wag na tayong magpa-drama-drama. Grabe talaga. Si Bato, nagtatago na si Bato. So meaning to say, malaki ang chance na hindi siya makaboto sa impeachment. Si Robin Padilla, kung plano nilang kakasuhan, huhulihin bago the impeachment, 2. Si Chis Escudero, alam naman natin na may nakabinbin na, Joel Villanueva, sino pa? Si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, silang 6. Imagine that one. 'Di ba? So, at kung mapapansin ninyo, lahat ito, sa majority ito, nanggaling. Grabe. Sa majority yan nanggaling. Ito pa ha, ito yung patungkol kay Senator Marcoleta na plano nilang arestuhin rin si Marcoleta. Ito. May hawak ng kopya ng precautionary hold departure order ang Bureau of Immigration laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at 2 iba pa. Kinumpirma ito ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa isang mensahe. Akala mo naman na iiskapo yan si Marcoleta. Di ba? Ang daming kadramahan itong administrasyon na ito. Ayon kay Sandoval, agad nilang aabisuhan ng Sandigan Bayan oras na magtangka ang mga itong lumabas. Tingnan nyo. Sinabi na nga ni Marcoleta, hindi nyo ba narinig yung privilege speech ni Marcoleta? Na kahit I am the only one man standing, lalaban ako. Kung ito man ay, if I will endure the negativity na mangyayari sa akin dahil ipinaglalaban ko ang katotohanan, gagawin ni Senator Marcoleta. Bilib yung taong bayan kay Senator Marcoleta sa kanyang katapangan dito eh. Walang kasalanan yung tao. Kasi hindi ninyo kaya yung pagkagaling nitong si Marcoleta magdebate sa 'di ba? I'm talking about in general ha. Hindi lang doon sa argumento nila doon sa latest nilang pinag-awayan doon yung nag-walk out yung minority. Sa lahat ng bagay. Isa dyan si Senator Ping Lacson. Hindi na kinaya ni Senator Ping Lacson ang galing ni Marcoleta. Hindi siya makakalusot eh. Ang dami kasing kapalpakan ni Senator Ping Lacson na na-emphasize na binabanggit ni Senator Marcoleta. Hindi na matanggap. Kasi ang problema nitong si Lacson na ito, kahit patungo tayo sa katotohanan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi mo ginagawa na alam mong gagawin mo sana. E di syempre, ibubuking ka ni Senator Marcoleta dyan. Halata man na ng taong bayan na meron kang pinagtakpan, Ping Lacson.
Instead na i-defend mo ang debating niyan, bakit ayaw mong ipatawag si Martin Romualdez? Bakit hanggang ngayon hindi ka papayag na kahit teleconference itong si Zaldico makapagsali doon sa hearing? Na I think sa naalala ko, nabanggit yun ng lawyer ni Zaldico na okay sila doon. Bakit hindi? Ayaw ba natin ng solusyon? Ayaw ba natin ng sagot sa the biggest na maanumalyang flood control scandal? Tapos, kayo-kayo dyan ang nag-aaway? Instead na mag-focus tayo dito kung sino ang mananagot, yung mga nag-i-investigate na siguro ang nag-aaway. Di ba? Itong si Ping Lacson, ang focus niya to disarm itong si Senator Marcoleta. Yan ba ang gusto ng taong bayan? Hindi. Ang gusto ng taong bayan, mapatawag ang sino mang mastermind sa flood control. Bakit hindi nyo magawa-gawa yan? Bansa. Inisyuhan ng PHDO ng Sandigan Bayan sina Senator Marcoleta dahil sa mga kasong plunder, indirect bribe, Inisyuhan na ng kopya ng precautionary hold departure order. Ay nako, ewan ko na lang. at paglabag sa Presidential Decree number 46. Look at what happened ni dating Congressman Mike Defensor. Kinasuhan rin nila. Lahat ng mga nag-iingay ngayon sa kabalastugan ng ginagawa ng administrasyon, especially if you are impluwensyang tao na malalaki na mga politicians na nag-iingay, kakasuhan ka. Hindi ko nga alam, pati itong si Chavit Singson, alam nyo naman na itong si Manong Chavit, maingay rin ito. Baka kakasuhan rin ito. Grabe sila ngayon. Kaya sabi ko, wala na talaga. Medyo, they are not for the Filipino people na. This is madness between away sa politika. Ito, panoorin natin itong insights, opinion ni Professor Malutikia sa kanyang interview sa The Spokes sa Bilyonaryo. Okay, ito po, panoorin natin. To go kasi ang Session. Follow the money. And the spokes is back with the big question on the Eto na. recent Senate Flix drama. Is this still about the law or is it about power? Good morning, Ms. Malu. Joining us, yes, is the political analyst and Good morning, strategist Relly. Professor Malutik. Good morning, Relly. Good morning, Trixie. And good morning to your listeners and viewers. The minority walked as if we didn't notice. The minority walked out of the session hall last Tuesday. What do you think? I don't relish seeing a group of legislators walking out. Really? The tradition has always been, there was a time the minority was just JPE and Erap Estrada, and they, fought it out, Yes, stayed on the floor and debated. Ito yung pinag-usapan ang tama ba yung pag-walk out ng mga minority. Okay? Ito naman yung comment ni Mama Lu. Walking out is not healthy for a democracy. Correct. Walking out on a procedural question is really, sabi ko nga, para mga Kasi nagdidebate pa yun, nag-walk out na kayo, di ba? Kasi hindi nila kinaya. bata, no? Na hindi nyo nagustuhan yung the way the debate was going on. Correct. You just decided, and on cue, they just decide, you saw Yes, Senator yeah. Subiri telling everyone, let's move. And this is not good because the debate was essentially a motion by Marcoleta on whether remote, the use of online tools can be used.
But there was not motion. yet a debate. Yes. It was just it was just breaking the House so that they can vote whether there should be a debate on Or the not. motion. Correct. So, I really didn't understand what happened. I think, Prof, that is exactly the point, no? Why they walked out. Kasi nga, ang sinasabi nila, parang wala nang debate, na dapat may debate. And they wanted to divide the House right away. No? Parang in a way, minamadali kasi nila yung proceeding. And that's the reason why I think they got frustrated. And in their defense, they're saying that they're trying to uphold the integrity of the Senate. No, that's not upholding the integrity. That's putting down the institution by Correct. itself by walking out, you know. At saka yung procedural doon, they were debating on the procedure of whether they should vote. Or it should go back to committee. Oo, kasi ang ginagawa nila before was to file resolutions. In the Yes, case of Trillanes and De Lima, they filed resolutions and then they put it on the floor. Ito, ang ginawa ni Senator Marcoleta was to amend the rules. Yes. Kasi if you will not amend the rules, every time there is an issue, you will have to go pass a resolution. Yes. Mas kwan pa yun, mas partisan. Kasi kung titingnan mo sino ang nag-file ng kay Trillanes, sino ang nag-file kay De Lima, mga kakampi. Ang akin lang, talagang rule naman yung pag hindi kayo nag-agree, Pagdebatehan. you break the House Yes. by voting. And that's the only way deliberative body can make decisions. If there is no agreement, if there is no unanimity, then we break the House and vote accordingly. That's Mabait democracy. pa nga eh. Kasi naandun pa si Senator Soto representing the minority and the 13. Yes. So technically, if the majority wanted to railroad, as the minority is claiming, they could have voted. Yes. 'Di ba? Pero ang sinabi ni Senate President Cayetano, we will move the discussion of this on Monday. Monday ba? Yes, Or Monday at 5 Monday p.m. at 5 p.m. So, kitang-kita mo na walang railroading, and there were 3 adjectives that were used that were really foul. Yung kay Senator Pangilinan, kay Senator Lacson, Correct. at saka kay Senator Soto. May tulfo pa. May tulpo pa. Pero yun, off the field kasi hindi naman... We weren't talking about the remote participation yet. Yeah, oo. So medyo out of place siya. Basic lang, papayag ba tayo mag-amend ng rules na ang pag-uusapan tungkol dun sa remote participation? Yes or no? And then pag nanalo si yes, edi i-lay down yung motion na paano ang paraan. Correct. Yan, pag-uusapan, considered ba siyang present, considered ba siyang absent kasi wala dito. Paano? Kasi material yon, especially sa impeachment. Hindi material dahil si Senator Bato. Linagyan na lang nila ng linya. That's why, medyo, if you're looking at how do you restore confidence in the Senate, that is not the way to do it. Yun. Pero ano pong opinion nyo dun sa proposal ni Senator Marcoleta about allowing the participation remotely? That, alam mo, really, yung that should be given to all, not to those who have problems. That is why the motion to amend the rules is really on point. Yes. Because it's for everyone. It's not for specific. Pag tinignan mo yung resolution ni De Lima at ni Trillanes, specific yun sa kanila. So what Marcoleta was doing was amending the rules for everyone. Do I agree with... And regardless of the issue, regardless right? of the issue, regardless of the personality, am I for it? Certainly. Because these days, it doesn't happen only here in the Philippines. In the U.S., remote participation is allowed. And in fact, remote participation has even an impact on quorum. Quorum call. Yes, sa US, hindi na kailangan physically nandun ka. Kahit nasa opisina ka, meron silang thumb card na nagpapakita na present ako, nandito ako sa Capitol. premises, yes, Oo. So, we should disabuse ourselves from viewing it as really particularly to one person, but more of the institution.
Pero kasi, Attorney Trix, ang isang argument, narinig ko si Senator Erwin Tulfo, di ba? Sinasabi niya na unfair naman sa amin na pumapasok araw-araw, tapos yung iba magpa-participate online lang, hindi na COVID. Kasi in the past, kasi COVID, that's why they were doing online platforms. But if I That's the remember argument. correctly, the proposal of Senator Marcoleta was with justifiable reason. So, yun ang pwede nilang pagdebatihan. Pag mag-determine sila anong standards ng justifiable reasons. Pero open siya. Kaya nga rules pa muna yung Rules, pinag-uusapan yeah, eh, oo, no? talaga, Hindi pa oo. yung if they will allow it or not. But Yes. let's settle the first, the rules. At saka nakita mo, kunyari yung exchange between Senator Pangilinan and Senator Pro Tem Cayetano. Legarda. Aligarda. Aligarda. Ang hugot, ang lalim, ang layo, 2004. Yes. So when you say do not curtail, ano ba ito, railroading, ano ba ito, nagmamadali kayo. Paano nagmamadali? Yung amendment mangyayari towards the end. Magsinidya sila ng June 4 eh. So hindi immediate ang application nun. Secondly, yung sinasabi nilang during COVID, alam mo, ang dami nating natutunan nung COVID na hindi natin ina-apply. In learnings, kunyari, itong crisis natin sa Middle East, siyempre may epekto sa elektrisidad, may epekto sa gasolina. So pwede kang what do you call this, off-site, tuloy rin ang klase. Yes. Off-site, ginagawa nga ng gobyerno. Off-site, reneduce ang workday sa 4. Pag importante ka, you should be online. But that is the trend. So yung off-site working, off-site learning are really the inroads and learnings from COVID. Besides, if the senators are not present, then the people who voted for them aren't getting the bang for their buck. Diba? Sayang, you voted for them to represent us. Kung di sila pa-participate, pwede naman online. Di sayang lang taxpayers' money natin. Di ba sa committee hearing, nakita natin, ina-allow na yung mga congressmen sa House. Yes, Ina-allow na kahit wala sila doon, they participate. And then you can probably have a 5-day Work week, congressional work week, di ba? Correct, Instead of 3 days lang. Pag inalaw mo yun, maraming ramifications, but let's start with agreeing on The rules. the rules, di ba? And then after agreeing on the rules, then we debate on substantive matters. Kaya kailangan ipaalam sa public. Kasi ang tingin ng public, nag-walk out. Ang sama talaga ng majority. Hindi ho yun. Kaya nga may motion to break to break the House and vote accordingly. So what do you think really happened dun sa leadership change? Dun sa Okay. kay Alam mo Senator yung Alana? magaling ang ginawa nila. It defined the Senate and the impeachment court. Okay? Having said that, there were already attempts to remove Senate President Soto. Again, ang hindi napapag-usapan, and I'd like to appeal to the better senses of these legislators, they were not happy with Soto. I mean, they should tell the public why. Because tayo, nagse-second guess lang tayo eh. Ano ba talaga nangyari? And then, we know for a fact that Legarda and Cayetano were the two, Legarda coming from the other side. Yes. Cayetano is with the minority. They were the two options. Legarda was tried. Kaso, natunugan. At nung natunugan, ang excuse na lang, hindi, towards the end, bibigyan ka namin ng chance maging Senate President dahil ikaw ang unang babae. Insulto naman yun sa kababaihan na parang pag palapit na sa end, bibigyan ka namin, no? And then, maingay yun eh, kasi maraming nakaalam. Ang hindi alam ng public, there was the other option, which is Cayetano. And Cayetano was quiet throughout all, no? Noong nag-decide sila, sa tingin ko ang shocking doon, hindi nila alam na si Bato will be there. Ang traditional way of removing a sitting Senate President was presenting him with a resolution. Okay. Na ito, nakapirma na. In the 19th and 20th Congress, hindi na yan napapractice. Basta aakyat lang, sasabihin, yung nangyaring change kay from Subiri to Escudero, sinabi na may boto na ako,
walang presenting the kwan, ha? At officially, pag tinignan mo ang records ng Senado, walang resolution. Yes. Ang nagbago, nung nag-motion si Joel, si Senator Villanueva ng all seats vacant. Yes. Sabi ko, seryoso ito. Kasi hindi ka mag-all seats vacant kung hindi mo mahuhold yung majority. Because that means the chairs. Yes. And then when Senator Marcos was the one who nominated, sabi ko, matindi ang hawak nito. Okay. Ibig sabihin, kahit hindi sila nag-present ng resolution, may isang trump card, which was Senator Bato. So they were surprised that he was there. And if you review the record, sinabi rin ni Senate President at then Senator Cayetano, hindi ako nakaakyat, hindi ko nasabi sa'yo, kay Senator Soto, kasi may security implication. That was Senator Bato. So for Senator Bato to be there, and hindi lang issue ng minority, may tatlo naman kasing tumawid. Yun yung shocking, no? May tatlong tumawid at sa tingin ko yung tatlong yun hindi naman babalik dun sa minority. Correct. So, it was surprising in the sense that nobody knew. Nobody was talking. Yes. The usual suspects na may asset, may nagsabi, were all quiet. So the weekend before that Monday, I was so surprised. Why is everyone quiet? But I didn't know. I didn't know. I was also surprised when I heard, oh, si Cayetano na Senate President. Paano nangyari yun? So I went back to the feed of the Senate, and so it was Senator Marcos who nominated. So for me, that is telling. And for Bato to be there is also telling. Is it important to you that the Senate President is a lawyer? Kasi in the past, like sila Cablas Oples, sila Manny Villar, Mig Subiri, they were not lawyers. Alam mo really, why is a lawyer important? Because the Senate will be an impeachment court. It's very hard for a non-lawyer to be able to render and dig deep from the jurisprudence. Napakahirap nun. Baka maging issue na naman yung sinabi ni Senator dahil Marcoleta about you not having any legal background. Yun naman, kasi alam mo, ang deliberative body, whatever, is governed by rules. So tamang interpretation ng rules. Kita mo yung dalawa, sabi Section 139, yung isa Section 64. Magkaiba. So makikita mo dun, kaya lumabas yung issue na hindi yan between special correct. law and general. So yes. statutory construction yun Correct. Ay ilan sa atin ang trained sa statutory construction? So may advantage ang lawyer, lalo na sa pagde-debate, may advantage ang non-lawyer sa substantive. Policy-wise, when you Yes, talk of poverty, you talk of Yeah. economics, Experience kasi experiences, yun yung carry over. But when it comes to rules, talaga buti nga wala na dyan si Senator Santiago. Si Senator Santiago, pag siya ang question sa'yo at non-lawyer ka, medyo tatahimik ka na lang kasi talagang tinitingnan siya as a person who is very, very foundational, which means governed by rules. Would you consider that on May 13 that the Senate was under attack? Oo. My statement was it was under siege. Because you don't enter the Senate just because somebody told you to arrest someone. The Senate, di ba, tripartite, okay, interdependent. Pag linusob mo ang Senado, binaviolate mo yung Republican nature ng ating gobyerno. And then, if you are there to serve a notice, it has to follow the protocol. Which is, sabihin mo kay Senate President, mag-usap kayo. Apparently, there was a miscommunication there. Kasi nakapasok because of Senator Soto. Tapos, ang sinabi ni Senator Soto, you take it up with the OSA. So hindi ko alam kung ano dun yung totoo. But the fact that you were there and you were serving a notice without passing to the change in leadership, may problema yon. And then when you nung binugbog yung OSA, Correct. sa tingin ko yon ang direct Foul na yun. intrusion ng NBI sa Senado. Kasi yung OSA tao ng Senado.
At hindi mo naman pwedeng gawin yon kahit na, di ba, prevent ang buong OSA to help him. So Correct. yun ang nawawala. Ang tinitingnan, sinong bumarel, yung warning shot, na hinarang yung mga ano niya, yung kasamahan niya na mga usaa. Dinala pa siya doon sa sasakyan ng NBI, di ba? natural na mag-warning shot. Kahit nga in pursuit ka, may hinahabol ka, mag-warning shot ka. Ito yung sumugod, nandun na sa kabilang pinto. Correct. Parang yung term na warning, ini-ignore ng NBI. Tsaka hindi Sa prosecution ng kaso. Ngayon, ang idinidiin talaga is that the sinira ng majority, ng new majority, yung buong integridad ng Senado as an institution because of what happened. You know, that is Yun ang wrong. yeah. That's for purposes of the headline. This day's headline, shaping the headline is very Clicks, important. yeah. No? But in that regard, hindi sinira. Kasi sino ba ang proximate cause? Si Bato? Hindi. Talaga namang papasok siya doon. Yun ang habol, yun nakapasok. Ba't mo hahabulin? 'Di ba? So, Correct. ako, hindi sinira ng Senado. Ang sumira, sino ba yung proximate cause para pumasok doon? Sa tingin ko, ang sumira dyan yung NBI at saka yung ilang elements ng NBI. Tapos nung natauhan sila, pinapunta nila si Secretary John Vic to assist. It's a different face. From the NBI, kami ang boss dito, kami ang kwan, muscling their way around, and then Secretary Remulla. I think that saved the day. Pino por lo menos, I was listening a while back when you were discussing Secretary Remulla. I think he was fair when he went there. Kaso, nung umalis na at sinabi ang binabantayan yung art ng GSIS, sabi ko, ano mo yun, bumalik na, maganda na sana ang sinabi, di ba? Nandun na siya tumulong. So, Yeah. Ang layo nung adjoining door sa GSIS Museum. Oo, yeah. So, by museum. Hindi ko, alam mo yan talaga medyo nakakatawa yung mga statements diba? na yan. Pero how serious is the situation as many as the 9 majority senators may be facing or soon may face legal cases? Talagang sinabay-sabay sila. Sinunod-sunod sila, no? I think timing. Yeah, I think what is very clear is really they're trying to prevent the blue ribbon from commencing. Correct. I think when you have the impeachment and the blue ribbon, that's talagang magsasabong yan. Sinong panunood din ng tao, no? Yung pagfa-file ng kaso, kita mo naman ang timing. Bakit ang Senado, ang House, wala akong naririnig na congressman na kinasuhan. Ang daming report ng allocable, ang daming report ng ghost, ang daming report ng substandard. Bakit wala? Ba't nakafocus sa Senado? Ngayon, yung nagplanong kakasuhan, ulit babalik tayo doon sa, ang idea nyo ba, How about si males? Speaker Romualdez, ma'am? Sabi, kakasuhan na. Oo, pero tingnan natin, kasi yung nabasa ko, napaka-light. Biro mong inadapt ng ombudsman ang Brave 18 na testimonies. Inadapt niya si Saldico. So kung si Saldico hindi maggawa ng kanyang affidavit formally, at wala yung, na sa trial, no? di ba? Yes. Parang napaka... Tapos na yung trial. Tapos pag yung Brave 18 hindi tinanggap yung kanilang affidavit kasi sinight lang as Yes, one of the reasons, no? Feeling ko mahina. Kailangan mapakita lang kasi na Para sa SONA. at si Speaker Romualdez is already, Yes, kasi sa being- story Wala. nila, siya yung mastermind. Ituloy ko lang Pero mas nauna pa yung mas nauna pa sila Jinggoy, Escudero, Joel Villanueva kaysa dito kay Martin Romualdez. Yan ang tandaan natin, 'di ba? So, tama si Ma'am Malutikia Para sa akin, power talaga ang basihan. Hindi na po batas. Ini-ignore na po ang batas. Kaya nga, sobrang baba po ang kredibilidad ng administrasyon na ito ni BBM. Tingnan nyo pa yung rating niya. Nag-negative 15 pa, di ba? So, yun po guys. Narinig natin yung opinion ni Malutikia, no? Professor Malutikia
So, libre kayong mag-comment, mag-react po sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like na lang, paki-share para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe, kaya subscribe na. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.